Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Bagamat po umuulan, ay pinapainit po tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Daman-dama po natin yung kasiyahan, kagalakan sa pagpupuri sa Kanya. Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Binabati ko po kayo mga kapatid dahil tumugon po kayo sa panawagan ng Panginoon. Bagamat po umuulan, naririto pa rin po kayo para maglingkod sa Kanya. Sa gabi pong ito, meron po tayong mga magbabahagi. Tinatawagan ko po si kapatid na Monet Cao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Papuri sa iyo, Amang dakila at mapagpala. Salamat po at isa akong sa napili mo upang ako'y magbahagi sa mga kapatid ko ang kahiwagaan mo. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Alam niyo po, palakpakan niyo po ang mga sarili niyo. Ay palad po natin, di po ba? Kasi po, umulan man po, naririto pa rin tayo. Ang mababahagi ko po sa inyo sa kaganapan po, kagaya nga po yung binahagi ni Ate Myrna kanina, kung paano ito nga po ay sa aming tahanan. Kung paano nga po ang Panginoon na kumikilos sa aming buhay. Sa mga oras po ngayon, kami po ay nasa patay. Pagkatapos po namin mag-practice ng kanta, tumuli na po kami doon kasi po ililibing na po bukas. Nung pong nandun na po kami, wala pa po yung baha, yung agos ng tubig na nanggaling sa ilog. Nung nag-text po yung pong pamangkin ni Ate Myrna, na ngayon nga po na umaapaw na daw po yung ilog, yung tubig sa ilog na umaagos po papunta sa aming mga bahay. Ganun nga pong nabasa na po natin Myrna yun, dali-dali po kaming umuwi. Ayun nga po, yung pong mga dinadaanan naming daan, talaga pong tumatagas na po yung tubig sa daan. Dinanggagaling po sa ilog. Kay buti po ng Ama, nung pong dumating po kami, hanggang dito na po yung tubig. Dati-dati po kasi, hindi po pumapasok po sa loob ng bahay ng biyanan ko. Nung pong dumating kami, nakapasok na po. Naiayos na po nila yung mga gamit, naitaas na po. Hanggang sa purihin ng Ama, hindi niya po pinahintulutan na tumaas yung tubig. Sila Kuya Alan nga po, nagtulong-tulong po yung mga kapitbahay namin na harangan po yung tumatagas na tubig na nanggagaling sa ilog. At hanggang sa po nasa ayos na po nila, hindi kami po kasi medyo mataas po kasi yung bahay namin, kaya po hindi po inabot. Pero po nung pong hindi ko po namamalayan, mga hating gabi na po, yun din pong palang loob nila Ate Myrna, bumabalong po yung tubig. Yung pong sa loob nila, sa kwarto, sa banyo, sala, may maliit po silang altar doon, yung altar. Hanggang madaling araw po, ano po sila ng tubig, nagalis, pinupunasan po ng basahan. Pero ako po, hindi, pagising-gising po ako kasi po, tinitingnan ko rin po yung baka po, umano na naman po yung tubig, tumaas po at baha pa po hanggang dito po, umabot po sa isang betang namin. Nung pong mga hating gabi na po, may naririnig akong, yun nga po, nagaganap kala Ate Myrna, na yung mga bata walang matulugan. Hindi ko po alam na ganun pala nagaganap. Kay buti po ng Panginoon, dahil nga po kinabukasan, humupa na po yung tubig. Ito naman po ang nangyari. Yung pong putik at hangin po naman
na umano po dun sa harapan namin, doon din po sa ano nila Timir na sa pinagdaanan po ng tubig. Then nung mga alas 6 po din nanalangin na po ako. Tapos pagkayari ko pong nanalangin, humiga po uli ako. Binuksan ko po yung TV. Then nanood po ako ng balita, yung mga nagaganap po sa ibang lugar. Tapos po medyo naidli po ako. Nung hindi po ako nakatiis, bumangon po ako. Kasi po nung nakita ko po yung mga buhangin, yung mga putik na talaga pong mataas po, nagkalat po talaga. Bumaba po ako. Talaga po, pinala ko po yun, inipon ko. Ganun po pala pag talaga may mga sakon ng dumarating. Tayo po talagang napakapalad po natin sa lugar na ito. Hindi kagaya po sa ibang lugar na talaga pong ang bahay lampas tao. Talagang mga bahay po nila nasasalanta. Talaga pong kumikilos ang Ama sa bawat isa. Nung po pinapala ko po, yung biyanan ko po, siya pong taga-buka ng sako. Ako naman po taga-salin po ng buhangin po sa sako. Ayun po, hanggang sa natapos na po namin, natulong-tulong na po kaming, hanggang sa nawala na po, unti-konti na lang po yung putik. Binubusan po namin ng tubig. Salamat po sa Ama, napakadakila niya, at nasa ayos na po namin yung pong aming malinis na. At bagamat may sakit po ng konti ng katawan, pero hindi ko po hindi ko po dinadama yun. Pag po talaga nandito tayo, kahit anong sakit ng katawan mo, sakit ng nararamdaman mo, pag nandito po tayo, napapawi po ng ating Panginoon. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, nakakalumbay man po sa iba nating mga kababayan, mga kapatid, na sa iba-ibang lugar, na paano nga po tayo hindi magpupuri sa Ama pag po talaga tayo naglingkod sa Kanya ng may katapatan, at talagang dito po nanggagaling ang katapatan na nagmumula sa puso. Hindi na niya po tayo binibigla, hindi niya tayo pinababayaan. Kahit na yung mga bagyong dumaraan sa atin, hindi na tayo nabibigla. Kaya po papuri sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, sa mga biyayang pinagkakaloob niya, lalong-lalo na po ang biyayang pang-espiritual sa ating lahat, sa ating pamilya, na kung paano natin nadadama, ang Diyos ay buhay. Sa mga oras po na ito, hindi natin tayo nandito, kampante lang po tayo, pero ang iba nating mga kapatid, walang makain, walang matirahan. Kaya papurihin natin ang ating Panginoong ang Diyos na buhay, nasa pamamagitan ng Banal Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya magpasalamat po tayo sa ating mahal na Apo Kunching na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na sa pinagdadaan natin, sa pagdadalisay sa atin, na nalalampasan natin ito sa pamamagitan ng pakikinig ng banal na aral at salita ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po na kapag sa Panginoon po tayo lumapit, ano man po yung mga pagsubok na darating na ibibigay niya sa atin, ay siya rin po yung magbibigay ng lakas para mapagtagumpayan po natin ano man po yung mga nagiging balakid. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na May Perez. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ang Diyos. Amen. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, kapatid, buti nandito ka. Amen po ba? Amen po. Kung paano po, simulan kanina pa po, nung nagjo-joyful pa lang, sinabi na ni kapatid na bunso na masarap nga daw pong matulog sa bahay. Nung tinawag po, nung sinabi din po ng ating facilitator sa ni kapatid na Monet,
na napakapalad po natin na tumugon tayo sa panawagan ng Ama sa mga sandaling ito. Amen po ba doon? Amen. Kung paano nga pong ako po bilang pagkatao, kanina pa pong wagawain ng umaga, nagwawala na po yung katauhan ko na makatungo dito sa dambana. Subalit nga po, nakamotor lang po kami. O, ang lakas po ng ulan, nagbihis na po kami ng kabiyak ng puso ko. Subalit, ang tukso nga po, ayan po umulan. Sabi ko po sa kanya kanina, inaangkin ko mamaya, titigil na yung ulan. Pero hindi pa rin po. Pero napakabuti po ng Ama kung paanong batid niya ang nasa ng puso mo. Siya po yung magbibigay ng kaparaanan. 3:00 po ng hapon, dumating po sa aming tahanan yung lola po ng estudyante ko. Yan, si Lola Linda po. At nagpapasama nga po dito sa dambana. Ang sabi ko nga po ay, ano na po yung gawain, pero mamaya pong 6 o'clock ay meron. At alam niyo po ba, meron po silang sasakyan, kaya doon po kami nakasakay. Napakabuti po ng Panginoon, amen po ba? Binigyan po niya kami ng kaparaanan, may kasama po siya, yung hipag niya galing pa po ng Isabela. Ayan po, kaya welcome po dito sa dambana. Noong July 20 po ako nagbahagi, tandang-tanda ko po yon kung saan inilahad ko po sa inyo ang ilan sa napakaraming hiwagang ginawa na ng Panginoon sa aming buhay. Kung saan ang binahagi ko po sa inyo noon ay yung kaganapan sa aking biyanan. Pero sabi nga po, tanda ko po dahil pag talaga pong may nagbabahagi, makinig po tayo. Nagaganap din po sa atin yung mga binabahagi ng mga tumitindig po dito sa harapan. Sabi po ni Mother noon, tanda ko po, kung kailan galak na galak ka, saka yung kalaban sumisingit po. Di ba po, ano? So yun po, July 20 po yun, nung nagbahagi po ako Saturday, nung binahagi ko po sa inyo yung pagkakakayod ng prostate ng biyanan ko, di po ba? Yung mga nandirito po noon. Hanggang po sa, nung magpa-check up po siya ng July 23, Tuesday po iyon, alam niyo po ba, siya lang pong mag-isa. Sabi po kasi niya ay malakas na daw po siya. So ayaw na po niyang magpasama, kahit po dun sa kabiyak ng puso ko, ayaw. Sabi po niya, yung nanay na niya ang sasama, ayaw pa rin po. Sabi niya, bakit sasamahan niyo pa ako, malakas na ako. So ang nangyari po, lumakad po siyang mag-isa, munta po siya dun sa doktor. Alam niyo po ba, nung umuwi po siya, ayun po, latang-lata, umiiyak. Bakit po? Ang sabi po ng doktor, kailangan daw pong i-bone scan dahil daw po, yung lumabas po yung biopsy, parang ang sabi po ng doktor, hindi po kasi masyadong malinaw dahil yung biyanan ko nga lang po ang tumungo sa ospital, ang sabi daw po ay baka nasa buto na daw po yung cancer. Ganyan po ang sabi ng doktor. Kaya nga po, di ba sinasabi ng mahal na Apo, sana yung natatapatan nating doktor ay may takot at pananalig din sa Diyos. Sa halip po na palakasin yung loob ng biyanan ko, parang nanghina po siya. Sabi nga po niya sa amin, dapat pala hindi na raw po siya nagpa-check up. So lumabas po yung biopsy ng Tuesday. Agad po, lahat po sila magkakapatid. Ayan naman, medyo nag-usap-usap na lang po sila. Hanggang yung kuya po niya, nung nag-chat po sila ay nagsabi po na ipa-bone scan na agad. So na-schedule po ng Thursday. Ganun po kabilis. So Wednesday po, nag-decision po kami ng kabiyak ng puso ko na dalhin muna siya ulit dito. Pero pumupunta na po siya. Dalhin po muna ulit yung biyanan ko dito sa Dambana bago magpa-bone scan ng Thursday. So Wednesday po, may mass po noon. 4th Wednesday, mass ng July. Medyo na-late na nga po kami nun hanggang sa talaga po ang Panginoon. Lagi nagpapagalak. Homily na po nung dumating kami hanggang tinawag pa po ni kapatid na Berhel kaming mag-anak na pinag-alay. Salamat po kapatid kung paanong pinagalak ng Ama ang puso naming mag-anak sa pamamagitan mo. So yun po, nung matapos po ang gawain, dumulog po yung biyanan ko. Nung pagdulog po niya sa mahal na Apo, nandun po ako sa gawin na yon. Nag-uusap po kami ni Teacher Ruby. Dahil kinukwento nga po niya yung pamamasyal nilang mahal na Apo. Tinignan ko po yung biyanan ko habang siya po ay hinahaplos ng mahal na Apo. Na habang hinahaplos po siya sa pagtingin ko sabay ang pagdulog sa Ama, damang-dama ko po na kumilo siya ng mga sandaling iyon. So panatag na po ang isip. Hanggang nung umuwi po kami ng bahay. So Wednesday po yung Thursday ng 6 o'clock aalis po sila at luluwas ng Manila. So nung paghiga po namin ng kabiyak ng puso ko, sabi ko, napakabuti ng Ama. Bakit po?
panatag po ang loob ko. Kung paano pinadadama niya na wala kang dapat alalahanin, matulog ka ng mahimbing. Wala, sabi ko po sa kanya, dito sa damdamin ko, panatag, para bang pag nahihiga ako, wala. Okay lang. Tsaka wala yan ang kininyo na walang kanser ang ama, sabi ko po sa kanya. So, lumakad po sila noon. Hindi po namin alam yung naging kaganapan nung magpahaplo siya sa mahal na apo. Umalis po sila, dumating po sila nung hapon. Sa bahay po sila bumaba dahil nakipag-chat po ulit dun sa kuya niya. Kinwento po ng biyanan ko mismo, dun po sa kuya niya, nung nagchat-chat po sila sa Skype, sabi po niya, alam mo, nung hinaplos ako ng mahal na apo kagabi, iba daw po yung naramdaman niya. Tapos pagdating ng bahay, umihi daw po siya. Nung umihi daw po siya, merong para po bang patay na dugo na medyo malaki din po na inilabas niya na pagkatapos po nun ay nakaihi na siya ng maluwag. Amen po. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Hinigilabutan po ako. So, ganun po talaga. Nasabi ko nga, hindi po namin batid na kayod na po siya, pero handong pa din po pala yung medyo nahihirapan siya, hindi lang po siya nagsasalita. Pero talaga pong buhay ang Diyos sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kung saan inilabas po niya yun. Kaya sabi ko nga, inaangkin ko na po, paglabas nung kanyang bone scan, ay clear po lahat. Hanggang sa Saturday po yun lalabas, napunta po kami ulit dito, kasama po namin siya. Nung pong pauwi na kami, sabi ko, di ba ngayon po lalabas yung result, iuwi ng kapatid niyang nasa Manila. Sabi po niya, wala na akong pakailam doon, sabi po ng biyanan ko. Hanggang sa dumating nga po, syempre hindi man po doktor, pero ako po bilang tao, binasa ko po, sabi ko parang wala naman, nakalagay po doon with clear, naman po, ganun. Wala naman po akong nakita na kasi yung pong biyanan nung kapatid ko, may ganun po siya. Binasa ko po yung bone scan. Nakalagay po talaga doon kung saan affected na, kung sa knee, sa likod, ganun po. Sabi ko sa biyanan ko, wala para talagang, saka inangkin ko na po talaga na wala. Hanggang sa nagpa-check up nga po ulit siya sa doktor. Ang sabi po ng doktor talaga pong walang-wala na, clear na. Buhay po ang Diyos, purihin ng Ama. Pero po talaga ang tukso na dyan. Alam po mami, nung pong napunta siya sa doktor, ang gusto naman pong gawin ngayon ay injectionan po siya, 20,000 every 3 months. Pero sabi po niya, bakit po? Ano po ba? Di ba clear? Opo, clear. Sabi daw po ng doktor. Pero pinagpipilitan pa din po niya yung ganon. Ang sagot po ng biyanan ko, purihin ng Ama, sabi po niya, ay hindi na po ako magpapa-injection, sa Panginoon na lang po ako. Amen po ba? Opo, totoo po yan. Hindi lang po ang kagalingan ng katawan ang tinanggap ng aking biyanan sa dakong ito. Gayon din po, lagi na po siya, kanina po nandito siya, hindi pa lang po niloloob ng Ama na magbahagi siya, kaya hindi ko muna po babahagi lahat para po siyang maghayag sa harapan. Lagi na po siyang tumutungo every Wednesday and Thursday. Wednesday and Saturday po, nandito na po siya. Inaano na po namin siyang magtungo dito. At talaga po napakabuti ng Panginoon, kung saan tinuruan po namin siyang mag-chaplet, nagcha-chaplet na rin po siya. At pagka po hindi siya nakakatungo, talagang iniisip niya, ay nako, nagjo-joyful na. Nung minsan po kasi hindi siya nakatungo dahil sila Ate Yoli po ay hindi pumunta. Ganyan po kumilos ang Panginoon. Kung sabi nga po nun ni Mami, tanda-tanda ako na nagbahagi po ako noon. Nung yung kabiyak ng puso ko po ay na-promote po siya noon. Ang sabi ni Mami, kasunod ko po siyang nagbahagi. Sabi po ni Mami Marisa, yung kagalakan ko daw po na yan ay pasakalye pa lang. Amen po. Sunod-sunod na po after nun. Gano'n po talaga pagpatuloy tayo nagsusumakit, nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Ama. Ang kagalakan po ay patuloy. Tinuran din po yan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Talaga pong napakasarap sa piling ng espiritong banal. Lahat po wala na pong dapat ipangamba. Ano man ang dumating, panatag lang po tayo dahil ang mga kumikilos. Amen po ba? Amen po. Meron nga po akong gusto ibahagi, subalit siguro po pagkatapos na nung kaganapan. Basta po ako nagpapasalamat sa Ama sapagkat kung ano po yung minithi ko, binigay na po niya. Magaganap po yung next month, kung saan pumayag po si kapatid na Berhel. Pero ibabahagi po namin pagkatapos na po. At may bonus pa po kasama ang mahal na Apo. Amen po ba? Yun po ang masarap doon. Yun po yung magaganap sa aming paaralan. Talaga pong ang Diyos pag kumilos, yung pong kagalakan, hindi po maipaliwanag. Para po bang in love ka talaga na nasa cloud9 ka po, lagpas-lagpas pa. Ganun po siyang kumilos pag nagpagalak po sa atin. Kaya po, wala na pong dapat hanapin.
Patuloy pong manalig, lagi po tayong umiti. Smile nga po tayo. Smile po tayo lagi. Sige nga po, sabihin natin kapatid, smile ka din. Okay po, sa McDo po yan. Okay po, sa susunod na po yung pagbabagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Napakahiwaga po ng Panginoon kung kumilos po talaga siya. Ma-amaze po kayo kung gaano siya kagaling, kagaling na manggagamot, kung gaano niya pinaplano yung maganda para sa atin. Maraming salamat po. Ang susunod po nating magbabahagi ay si kapatid na Medi Cancho. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyo na mahal na kapatid, alagad, mahal na mga kaps. Ako po yung nagpapasalamat. Nung unang first time ko pong nagsalita dito, talaga pong kaya Tinelli po, hindi ko lang po matanggihan. Hingi po ako nun ng tubig. Talaga pong 3 years na ako nagpupunta dito. Madalas akong pinagsisir, tumatanggi ko. Ngayon, kasalanan ko palang malaki yun, tumatanggi ko. Nahiya ako sa Panginoon dahil alam ko naman dapat ikahiya. Ba't ako hindi magsasalita? Ba't di ko sasabihin yung totoo? Umano sa ano ko yun? Para akong sinutubok ng ganito. Sabihin mo, huwag kang mahihiya. Totoo yun eh. Ba't ka mahihiya? Totoo yun ang nangyari sa buhay mo. Parang yun ang umano sa ano ko. Kaya Ate Meli, sabi ko Ate Meli, hindi ko alam paano ko umpisahan. Yung sikreto ng buhay ko. Sabi ko, hingi mo nga ako ng tubig. Inutusan ko po siya. Kumuha ng tubig talaga po kasi baka hindi ko maibo kasi totoo po. Pasensya po. Kung napahaba po yung sinabi ko nung nagsalita po ako. Kasi po, yun po yung nadadama ko. Patuloy po bang binubuka yung bibig ko, hindi ko po mahinto. Ang sabi ko po kay Ate Meli, nung una pong tatayo ako dito, talaga Ate Meli, kuha mo nga ako ng inumin, hindi naman po ako talaga nauuhaw. Sabi ko lang po sa kanya, nauuhaw po ako, yung tanong niya po sa kanya, sabi ko, hindi man po ako umiinom dun eh. Hindi naman ako umiinom. Sa 4 years ko pong pagpunta-punta dito, kahit po nauuhaw ako, lumalabas po ako, dun po ako umiinom. Pero nung pong sinabi magsasalita ako, ba't para talaga pong inaamin ko po sa inyo, hindi ko talaga maibuka dahil patawad mga kapatid ko na hindi ko unlakan nung pinagsasalita niyo ako 3 years ago na parati niyo akong nilalapitan. Kung ano yung sinasabi ko po sa inyo na nahiya po ako na hindi po ako makapagsalita. Patawad po. Unang tawad. Ngayon po nung nakapagsalita po ako, alam niyo po, pagkatapos ko magsalita na, ang galak-galak, yung po, ang saya po, para po siguro, sabi nga po ng kapatid ko, yung mga kapatid ko, sabi sa akin, mag-enjoy na po ako, kaya ko naman po, sa ngayon po, sa estado, hindi naman po sa pinagmamalaki ko po sa inyo, talaga kung galing ako, yun nga po, pinagdaanan ko, sikreto ko po yun, sa inyo ko lang po sinasabi yun, ang mga pinahintulutan mong masabi ko sa kanila, yung sikreto na nandito, napilit kong tinatago, kinukubli, kasi po, mga mahal ko po sa buhay, ang nanditong tinatago ko, napilit kong kinukubli, lahat ng mga pagsubok na pinagkaloob niyo po sa akin, na kayo rin po ang sumagot, kayo po gumawa ng paraan, na unang-una po kala ko po, yung lalo na po dun sa anak ko, 2 lang po yung naging anak ko, sabi ko yun lang po ang kaya kong buhayin, yun lang nga po pangalawa, napabayaan ko pa, dahil nga po sa pagsasabay ng pagtitinda, hawak ko po yun, naninindahan ako sa madaling araw, pagdating sa madaling araw, hawak ko po yun, nagtitinda ako, ganyan po. Hindi ko na po ganong i-istorya, kasi po, ayan po yung mga tigabahay pare, kitang-kita po nila, ayan po, mga kababaryo ko po yan, andyan din po sa likod, kung ano po yung itsura ko noon, nung pinalalaki ko yung anak ko, kahit po may pera yung mga kapatid ko, hindi po ako umasa sa kanila. Panginoon lang talaga sa kanya ako humingi ng awa, gabay, lakas, upang yung pong bibigay niya lakas sa akin, gamitin ko po yun para mapalaki ko po yung aking anak, mapag-aral. Hindi po ako nagpabigat sa pagmamalaki ko po sa Panginoon. Napagtapos ko po yung aking anak sa tulong po niya, sa pagbigay niya po sa akin ng lakas.
binigyan akong kamay, mata, kahit kung hindi ganong kalinawan po yung mata kong binigay sa akin dahil nung maliit po ako daw, dala ng kahirapan namin, 11 po kasi kami. Ako po ang bunso. Sunod-sunod, nagkasakit po daw ako nung maliit, ala kagad pang paggamot yung nanay ko, hindi ako nadala sa ospital. Tinamaan po yung mata ko, yung ito. Kaya po, ang grado po ng mata ko ay 200 tsaka 700. Imagine niyo po yun. Imagine niyo po, sa tuwing po sumasakit po yung mata ko, hindi niyo po alam, kahit po kapitbahay ko, kahit sino po, hindi ko po yung sinasabi, sa kanya lang po talaga. Sabi ko, Panginoon, haplusin niyo po ito kung ganito. Paano po wala pong gaganap? Ano man po yung gawain ko ngayon sa maghapong ito, kailangan po ng anak ko ng baon. Aalis po siya, wala siyang baon. Kailangan gampanan ko yung maghapong kong gagawin para may ibigay ako. Dahil ayoko naman pong humingi sa magulang ko, sa kapatid ko, ayoko po. Dahil sila po ay may sarili-sariling pamilya. Dahil ako po gusto ko pong makatayo sa sarili ko. Plusin niyo po para makahit puyat po ako kasi yung anak ko nga minsan namumuyat sa gabi. Tiri po ka akong mata ko. Kung alin po yung masakit, tanggalin niyo po, hapulisin niyo. Ipikit po ako sa kanya, taintin po, nandun ako sa sulok na saan. Maya-maya po nawawala. Nagagampanan ko yung lahat. Pamaya-maya may bibigay na akong baon sa anak ko. Kaya salamat po ulit, Panginoon. At nairaos ko po yung dalawa kong anak, pamagitan ninyo, sa pagtitiis, sa pagbibigay niyo ng lakas sa akin. Hanggang sa ngayon, nakapagsalita na po ako. Nakakala ko, di ako makapagsasalita. Pasensya po sa mga alagad na lumapit sa akin, kay kapatid na patawad po, yung mga nakakarawan, hindi po ako talaga pong yung sikreto ko, parang hindi ko pa po hanggang sa kanya ko lang po inano. Kaya patawad po na tinanggihan ko kayo nung parang pinagsishare niyo ako. Ganun po. Salamat po. Magandang umaga. Para po bang nakakabitin? Ano? Para po may kasunod pa. Maraming salamat po, kapatid. Napakabuti po ng Panginoon sa inyong buhay. At batid ko po na marami pa po siyang biyaya po na ipaparatal po sa inyo. Susunod po nating magbabahagi ay isa pong alagad. Tinatawagan ko po si kapatid na Berhen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihang Ama, sa muli pagkakataon po na sa akin pinagkaloob mo upang makapagbahagi ng kadakilaan mo. Pagkalooban mo po ako ng sapat na talino, ng katapangan, upang maisiwalat ko ang ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakakagalak po ang bahagi ni kapatid na Medino po. Kung kailan gumanda yung mic, saka natapos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung bahagi po ng mga kapatid natin, kung mataman po nating papakinggan, tunay naman po talagang mayroon po tayong mapupulot na aral, mayroon po tayong mapupulot na kaliwanagan, mayroon po tayong mapupulot na kalakasan. Dahil ang lahat po ng tumitindig sa harapan na pawang katotohanan ay mula po sa Espiritong Banal. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ay di ganun karamihan, subalit mapalad po ang bawat isa, sapagkat ang sabi nga po ng ating Panginoon, ang panawagan niya ay para sa lahat, subalit mapalad ang tumalimang ganap. Amen po ba? Marami ang aanihin, subalit kakarampot ang mag-aani. Kaya mapalad ang tumalimang ganap, ang kinin at panaligan, ang pag-aani ay tuwirang makakamtan. Amen po ba? Sino po yung naririto po nung Sabado? Pakitaas po yung kamay. Sabado. So ilan lang po yung nakarinig po nung bahagi ko. No po, yung po kasing tita ko po na nasa Australia, siya po ay tumawag po ng madaling araw at namamalipit po sa sakit po ng kanyang tiyan para po siyang nagbabalisaw-saw. So pagkatapos po niyang tumawag sa akin, ay tumawag po siya sa mahal na Apo Conching. At may pinagawa po sa kanya ang mahal na Apo Conching.
At yung pinagawa po sa kanya, tulad po nung sinabi ko nung nakaraang Sabado, siya po ay nagkaroon po ng kagalingan. Natatandaan niyo po. So sabi po ng mahal na Apo Conching, kaya daw po sumasakit yung kanyang tiyan hanggang puson dahil daw po sa bato, sa kidney niya po. So dahil po gumaling na siya, subalit may habilin po ang ating minamahal na Apo Conching. Ang sabi po sa kanya, anak, uminom ka ng 9 na basong tubig. Dahil po sa sakit na nararamdaman ng aking tita at pagkatawag po niya sa mahal na Apo Conching, dahil nawala po yung sakit na nararamdaman niya, nagalak siya. At sa galak po niya, kagad nagpunta po siya sa parlor. Dahil po dibo po nung kanyang anak. Ngayon po pagpunta niya po sa parlor, kagad po nagbihis at dumiretso po sa party. At dito po sa party na to, dahil po nag-aasikaso sila ng bisita, dahil po abala siya sa anak niya, yung pong pinaiinom ng mahal na Apo Conching na 9 na basong tubig ay di niya po nainom. Ngayon po, pagkatapos po ng party, may maaga po kaming natanggap na text. Ang sabi po niya, bumalik na naman daw po yung sakit na nararamdaman niya. Ang bahagi po sa aking kaisipan dahil nga po hindi niya nagawa yung hinabili ng ating minamahal na Apo Conching. So dahil po sa dobling sakit na naramdaman niya, dinala po siya ng ospital. Pagkadala po sa kanya sa ospital, binigyan po siya ng mga antibiotics. Doon sa antibiotic po na ito, ay hindi po tinalaban yung kanyang nararamdaman. So ang sabi po ng doktor, i-refer kita sa isang doktor. Sabi po ng doktor sa Australia. So pagdating po niya sa Australia, ay doon po sa isang doktor, in-abdominal scan po siya. Marami pong mga examination na ginawa. So abdominal scan po, sa loob daw po yun ng mga minidensya. Nung lumabas po yung resulta ng abdominal scan, nakita po yung pareho niyang bato. Pareho niya pong kidney na may pareho pong bato. May stone po na pareho. Tama po millimeter? Millimeter po ba'y tawag po doon? Sa kabila pong bato, 5 millimeter. Sa kabila daw pong bato ay 2 mm. So medyo malaki po. Dahil po sa sobrang sakit na naramdaman niya, pagkatapos pong lumabas nung resulta, ibinalik na naman po siya sa isang doktor. Ang sabi po nitong doktor, ay hindi po pala, mali po pala yun. Ade po, pagkalabas po nung resulta, ang sabi po daw ng doktor, yung parehong kidney mo, may parehong stone, may parehong bato. I-refer kita sa isang doktor, as soon as possible, operation. So, ooperahan po siya para matanggal daw po yung bato na yon. Ngayon po, ang sabi daw po ng mga nakakausap niya, ay wag ka na dumaan sa bahay, diretso ka na kasi emergency yan. Ang sabi raw po niya, hindi. Kailangan dumaan muna ako sa bahay. Nung dumaan daw po siya sa bahay para kumuha ng gamit, nagdasal daw po siya ng mataimtim kay Divine Mercy at sa mahal na ina. Sa pangalan ng ating mahal na Apo Conching, tinapal po niya yung chaplet ng Divine Mercy sa kanyang tiyan. Pagkatapos po niyang manalangin, pumunta na po sila sa ospital na pag-ooperahan sa kanya. Habang ginagayak po yung mga aparato para siya ay operahan, kinuha na po siya ng urine, ng urine test. So ngayon po, minuto na lang ang iniintay at ooperahan na siya. Subalit, nung nakagayak na po yung operating room para sa kanya, humilab po yung kanyang tiyan. Dumumi po siya ng napakarami. Agad kasabay po ang ihi. Pagkatapos po niyang dumumi at umihi, nawala po lahat ng pain na nararamdaman niya sa kanyang puson at sa kanyang tiyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi daw po ng doktor, are you ready for the operation? Hindi na, sabi daw po niyang ganon. Wala na yung pain. Sabi daw po ng doktor, what? It's a miracle. Sabi daw po ng doktor, to be sure, sabi daw po. Kinuhanan na naman po siya ng examination, abdominal scan para makita po dahil may 2 pong bato na nakita sa kanyang magkabilang kidney. Nalaman ko po yung balita na yung payapa ako, panatag ako dahil ang sabi po ng mahal na Apo Conching nung una siyang tinawagan, anak, magaling ka na. So yun po yung pinanghawakan ko. Dahil sabi po ng doktor, it's a miracle. Sabi pong ganon. Kung nandun po ako, sasagot ako, it's God Saver. Ngayon po, purihin ng Ama, pagkatapos po ng examination, na 2 kidney niya ay parehong may bato. Ang sabi daw po ng doktor,
Anong nangyari? What happened? Clear, negative. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, nung mga oras po na iyon, umiyak po ang aking tita na nasa Australia. Yung dalawa pong bato sa kanyang magkabilang kidney, sa pamamagitan po ng tinura ng mahal na apo na magaling na siya. Sa chaplet ng Divine Mercy at pananalig niya, yung dalawa pong bato sumama sa dumi. Wala na pong naganap na operasyon. Ngayon po ang aking tita, magaling na, nakapagpadala ng pambayad sa kuryente. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila po ng ating Diyos. Anong hindi gagawin ng Diyos para sa atin? Kung pagtitiwalaan lamang natin ang kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching, ang imposible nagiging posible, ang di kaya ng tao'y nagagawa niya, at ang hiwaga ay makakamtan ng bawat anak niya. Amen po ba? Ngayon po, ito pong pagbabahagi ko, tahasan at tuwiran ko pong sinasambit. Hindi ko po ito makakamtan, at di po ito makakamtan ng mga mahal ko sa buhay kung wala pong isang dambanang banal at walang isang Apo Conching na kinalugdan na tuwiran naming pinagmulan. Tama po ba? Ito na po ang takda upang ihayag ko po sa inyo ang bahagi ng Espiritu sa aking kaisipan. May idinatal po ang banal na Espiritu sa aking kaisipan. Ang sabi ko po, kung kalooban nyo po na ibahagi ko ito, itala nyo po sa kaisipan ko. Alam nyo mga kapatid, kagabi po na naginip ako, nag-share po ako, at yung sineshare ko po kung ano yung i-share ko ngayon sa inyo. Pag nilayan nyo po, sa unang tipan po, sa unang bahagi po ng buhay ng tao, nang gumamit po ang Ama ng mga lingkod niya, hari, propeta, mga lingkod na hinirang, maging mga anghel. Ito pong lahat ng ginamit ng Ama na ito, na nagtataglay ng kanyang espiritu, hindi po nila pinangalandakan ang sarili nila. Tama po ba? Kundi ang sinasabi po nila ay yung pinagmulan ng espiritong sumasa kanila. Tulad po ni Moises, nang siya po ay inatasan ng Ama, hindi po niya pinakilala yung sarili niya, kundi yung ipinakilala niya po yung pinagmulan ng 10 utos. Yaon po ay ang ating Ama. Tama po ba? Pag nilayan niyo po, sa ikalawang bahagi po ng buhay ng tao ng kaligtasan, ibinaba po ang ating Panginoong Hesukristo bilang nagkatawang tao at Diyos na totoo. Kung tutuusin po ang ating Panginoon, Diyos na siya. Diyos po siya. Subalit sa pagbaba niya po dito sa lupa, hindi niya po sinabi na, magtiwala kayo sa akin, paniwalaan niyo ko, magtiwala. Hindi po puro ganun ang sinabi niya. Kundi sa paghahayag niya po dito sa lupa, ang pinakilala niya ay ang pinagmulan niya. Kaya nga po sinabi niya, ako'y di naparito sa ganang kagustuhan ko, kundi ako'y naparito sa ganang kagustuhan ng Ama ko. Tama po ba? So ibig sabihin po, pinangangalandakan niya hindi siya, kundi ang pinangangalandakan niya, yung pinagmulan niya. Tama po ba? Sa pangatlong yugto po sa panahon ng Espiritu Santo na nakadaloy po sa ating minamahal na Apo Conching, hindi po pinapakilala ni Apo Conching na ako maniwala kayo, sa akin magtiwala kayo. Hindi po, kundi ang sinasabi ng mahal na Apo Conching, ang pinakikilala niya ay ang pinagmulan ng Espiritong sumasa kanya, yaon ang Ama at Kristo na mula ay ang Espiritu. Tama po ba? Ngayon po mga kapatid, bilang mga alagad at bilang mga tagasunod, kanino po tayo nagmula? Hindi po ako naging alagad kung ako lang. Hindi po ako naging alagad kung ako lang. Kaya po ako naging alagad dahil may pinagmulan. Sino pong aking pinagmulan? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ni Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayo rin po, hindi kayo magiging tagasunod kung kayo lang. Hindi po kayo mapupunta rito kung kayo lang. Kaya po kayo naging tagasunod dahil may pinagmulan. Yaon po ay si Apo Conching sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya hindi po pwedeng itatwa o ikaigla na ako'y naging lingkod dahil ako lang. Hindi po. Ako'y naging lingkod at alagad ng Diyos dahil may isang Apo Conching na ginamit. Tama po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung sa isa nga pong pamilya, pag pinanganak ka, taglay mo yung apelido ng magulang mo. Tama po ba? Dahil may pinagmulan ka. Kahit na mag-asawa ka pa, taglay mo pa rin yung apelido niya. Ipakikilala mo, ako po'y anak ni ganito, lahi ko po si ganito. Tinutuntun po natin para makilala. Tao lang po yun. At gumisan may kapintasan pa. Higit sa lahat, dapat po natin ipangalandakan ang ating pinagmulan sa dakong banal.
Yaon ay ang Ama, ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sapagkat kung walang ginamit na Apo Conching, wala tayong lahat sa dakong ito. At kung walang ginamit na Apo Conching, wala tayong Espiritu Santong madadama sa oras na ito. Alam po natin may Espiritu Santo, subalit naging malalim ang pagtanggap at pagdama natin sa Espiritu Santo dahil sa Apo Conching na ginamit sa ating lahat. Kaya nawa po mga minamahal na kapatid, ang sabi nga po, ang di lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Ang kumalimot sa pinagmulan, anong kanyang kahantungan. Kung ang Diyos ang iyong pinagmulan, Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal, may ginamit na nilalang, konstansyang pangalan, Apo Conching na nag-aalay, di marapat ikahiya at itatwa, kundi buong pusong ipagsigawan, naging lingkod ako dahil kay Apo Conching na ginamit ng Panginoon ko. Amen po ba? Kaya po sabi po nung iba, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, panguman ilong ko, ikinararangal ko. Ako naman po, ako'y lingkod ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Kinararangal ko ito, pamamagitan ni Apo Conching na kinalugdang totoo. Tama po ba? Sapagkat hindi po natin pwedeng ikahiya. Sapagkat kapag itinatwa natin ang dakong ito, ang Diyos ang itinatwa natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pong lahat, mga kapatid, kapag may nagsabi po sa kapupunta doon, sa Divine Mercy, kay Apo Conching, doon sa buhay na Diyos, sa pamamagitan ni Apo Conching, dapat po ganon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kapag ikinahiya mo ko't itinatwa, ikakahiya din kita. Subalit kapag ako iyong kinarangal, ikararangal din kita. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, ako'y bahagi ng kapatirang Divine Mercy. Ikinararangal ko, ikinagagala ko, sapagkat ang Espiritu'y nadama ko sa katauhan ng taong ginamit sa dakong ito. Apo Conching ang pangalan nito. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po na ang tinanggap po natin sa lugar na ito ay pagpapala po mula sa Ama, Anak at Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Napakapalad po natin kasi nadako po tayo sa lugar na ito kung saan madadama po natin yung pagkilos ng Panginoon at yung mga mensahe niya tuwirang pong isinisiwalat sa atin sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Ang tinatawagan ko po ang susunod na magbabahagi, ang ating Mother of the House, upang bigyan pa tayo ng mga pagbabahagi na makakatulong para sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa oras na ito, na kami naririto sa dako mong banal, sa kabila ng mga kaganapan na pinatutupad mo, upang do'y ganap magnilay ang tao kung sino kang totoo, na sa dakong ito ay may ginamit kang nilalang sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay nagmulat at nagbigay ng aral upang masumpungan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nagalak po ako sa bahagi ng bawat isa at sa pakikinig po sa bahagi ni kapatid na Berhel. At katotohanan po na ang dakong ito, na sabi nga, kung ikaw ay mababaw lang, na tumutungo ka dito na pasakasaka lang, sadyang hindi mo may pagmamalaki. Amen po ba yun? Subalit kung ikaw ay tuwirang nagpapahalaga sa Diyos, na may ginamit na taong tuwirang tumanggap sa Diyos, sigurado, hindi mo ipagkakaila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kanina po, kaninang tanghali po, ang puso ko ay nagpupuri sapagkat nais ko pong sana magbahagi, subalit hindi na po nagkaroon ng pagkakataon. At hindi po natigil ang pagbabahagi sa mga kapatid ukol sa mga kaganapan sa buhay na sa aking pagninilay, maging kayo ay maari magsuri na sa malalim pong pagninilay, kung ating pong bibigyan ng kahulugan, ang buhay natin ay parang pelikula lang. Amen po ba yun? Mayroong bida, may mga karakter na gagamitin, may kontrabida, at yung bida na dumarating ay minsan ay sa huli na. Susubukin ka muna kung ano yung magagawa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun ang napagnilay ko sa aking buhay na lahat ng kaganapan sa bawat isa, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat, naka
naka-script na po ito sa Diyos. Amen po ba yon? Na hindi natin kailangan talikdan. Hambing sa isang pelikula na ito yung ginawa ng direktor. Ito na yun eh. Kaya hindi ka maaaring pumutol doon sa gusto ipatupad ng direktor, sapagkat kapag pumutol ka o ba't may mawawalang ibang karakter, sigurado hindi maganda ang kwento. Buhay po bang Diyos? Kaya doon ko po na pagnilayan na sa aking buhay, sa mga pinagdaanan, na yung aking mga kapatid, hindi ko po ikinahihiya yung bawat kaganapan na pinatupad ng Diyos sa unang buhay at sa kasalukuyan kung paano dumating yung bayani ng buhay ko. Amen po ba yun? Na doon ko po nga nakita na sabi ng Panginoon, anak, mula pa sa sinapupunan, batid ko na kung saan ko kayo ilalagay. Amen po ba yun? Kung sino ang magiging ina mo at magulang mo. At hindi mo kayang itakwil kahit nasa libutan ka na at maramdaman mo ang magulang mo, hindi ka pala mahal. Hindi mo pa rin kailangang maitakwil. Amen po ba yun? Sapagkat kasama po yun doon sa script na ginawa ng Diyos sa buhay mo. At sa aking kaganapan po, sa dakong ito, at sa mga pinagdaraanan pa po ng mga hinirang, maging kayo po mga tagasunod, sadyang kailangan lang natin ihanda yung ating sarili. Sapagkat walang pinagkaiba na binigyan ng pagninilay ng Ama kapag nagbasa ka ng pocketbook. Halimbawa sa pocketbook, at ang pocketbook na ito love story. At sa oras yon, habang nagbabasa kay, naroon ka sa sitwasyon na ikaw yon, di ba hindi mo titigilan kahit hindi ka kumain? Tatapusin mo ang pocketbook sapagkat ayaw mo mabitin? Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yon? Ganon din po sa pelikula. At minsan, sabi nga nila, ang pelikula, ang sine, kapag ang bida ay namatay, maganda daw. Sapagkat nakita mo yung senaryo na kung ano yung ginawa ng bida at kung saan siya tutungo. Subalit minsan mas malakas yung bida, nagpapabugbog muna bago ibibigay yung kaukulang lakas ng Diyos na mabubuhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung ating pong pagdinilayan, sa dakong ito, ako sa aking buhay, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw ay may galak. Sapagkat kasama nga ito sa script ng buhay ng Diyos para sa ating lahat. Na halimbawa po, sa isang pelikula na panonoorin mo, gustong-gusto mo yung karakter, subalit ayaw mo na sinasaktan siya, wala kang magagawa, nanonood ka lang. Subalit yung tumutupad, kailangan mangyari sa kanya yon, sapagkat may ipakikita din ng direktor kung sino yung sasaklolo sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po sa ating buhay mga kapatid. Yun ang napagnilayan ko po na napakalinaw na hindi paaring baliin ng tao. Sapagkat kapag itinakda ng Diyos na maganap sa iyo, kahit kami po mga hinirang, mga alagad, hindi po kami exempt. Wala po exemption sa ganon. Sapagkat naka-script na po yung kwento ng buhay namin. Kaya sa bawat araw, nag-aabang kami doon sa pwede ipatupad ng Diyos na siya rin po yung sasaklolo at yun po ay naganap sa buhay ko. Sabi ko nga sa aking mga kapatid na mas bata sa akin, sa aking kasi ako po ang mother of the house, ano po, kapag nagbabahaginan po kami, hindi po isang pagmamagaling na ibahagi sa kanilang nakaraan mo. Kung ito'y makatutulong na hindi man ngayon maaaring magamit nila sa henerasyon nila, sa susunod pang henerasyon na magiging anak nila. Na sabi ko nga sa Panginoon, sabi ko, Ama, ang kaibigan, ang kapatid, ang anak, pantay lang para sa akin. Sapagkat sabi ko nga sa aking mga kapatid, nabuhay ako, nung ako'y nagkaroon ng isip na sumuong ako sa laban ng buhay, lagi ako nag-iisa na nakikibaka. Kaya, ano man, meron man, okay lang sa akin. Ganun po yung naitanim sa puso ko. Kaya, pinang Panginoon, wala kang dapat ipagdamdam sapagkat nakapaloob yan sa kwento ng buhay mo. Kaya, nang dumating na ako sa punto na sabi ko nga, paano ako nakarating, sino ang mga ginamit, yun yung mga karakter na inugnay-ugnay ng Diyos sa'yo upang mabuo ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Kaya hindi kanya inilagay doon sa mga tao na mapapahama ka. Na dumating ka man doon sa kapahamakan, subalit daan lang yun at hindi na pa sisigundahan pa sapagkat may plano ang Diyos sa'yo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya yun po, dumating po sa buhay ko si Apo Kunching, na sabi ko nga po sa ating Panginoon, sadya pong napakabuti ng Diyos. May mga anak na maaaring makatiis sa magulang. Subalit may magulang, kailanman na hindi makatitiis sa anak. May po ba yun? Kaya naroon po yung, sa bawat uri po ng anak na aking nasilayan, naroon po yung kaukulan na kapag kaya nilang humayo sa kasarapan, sa kalahatan, hindi na nila naalala yung magulang nila sapagkat nauuhaw sila doon sa kasarapan na yon.
Subalit pag nagka-problema sila, sigurado, maaalala nila magulang nila, buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, doon po ako nagpupuri sa Ama, sapagkat nang ako ay sukol na sa puso ko, ang puot sa gawa ng tao sa buhay ko, dumating po ang isang bayani ng buhay ko. Ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na nag-ulat ng lahat, na yun ang naging daan upang maunawaan ko na sa kabila ng pinaunawa sa akin ni kapatid na Pearl noon na ganito ang dapat mong gawin, hindi ko maunawaan sapagkat ang Espiritu nga hindi ko pa kilala, hindi ko pa mabungkal sa puso ko, kundi puro galit ang nangingibabaw. Bakit? Nang masumpungan ko po ang dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na siyang ginamit ng Diyos upang linangin ang puso ko, bigyan ng daan ang lahat sa mula ulo hanggang talampakan upang pumasok ang salita niya. Doon ko po nakita na sa kabila pala na bida ka man, binubugbog ka, pinarurusahan ka, subalit sa takdang huli, mayroong bayani na sasaklolo sa'yo upang ibigay naman ang para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, si Apo Kunching sa aking buhay, na sabi nga ni kapatid na Berhel, hindi namin kailangang ipagkaila sapagkat sa katotohanan lang, kung ang lahat nga po ay nag-claim kay God na sila'y lingkod ng Diyos, sidisin sana noong panaganap, amen po ba yun? At kung kami man po ay magkiklaim na kami lingkod ng Diyos at ginamit kami ng Diyos na direkta, disin sana hindi na kami nakarating sa dakong ito. So bahalit hindi nga po naroon po yung script ng buhay na pinamumukha ng Panginoon, eto ako, dito kayo nagmula. Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw po ng pakikibaka po natin, ito lahat script ito ng buhay. Ito nagaganap na to dahil yung history noon, paulit-ulit lang yan na magaganap. Baha, lindol, lahat magaganap po yan. At minsan may mawawala pa sa mapa. Subalit salamat sa Ama sapagkat sa kapanahunan po ngayon na ibinabalik tanaw tayo ng Diyos sa kaparaanan na nakaganapan noon, mayroon na po nag-uulat na hindi na po nagiging question sa isip natin bakit ito nagaganap. Kundi may isang Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon upang mag-ulat ng katotohanan na mula din po sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ang pagkakaiba, hindi po ako magkukumpara, kundi gamitin niyo po yung damdamin ng mula sa Diyos sa pagsusuri sa bawat salita. May mga kaukulan po kasi na maaaring humango ka sa Biblia, ilalahad mo. Subalit hindi mo kaya ipaliwanag na ikaw ang gumanap, kundi iuutos mo sa tao para gawin nila. Mali po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Samantalang sa dakong ito, ipinahayag ng Ama sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, gumaganap siya, tumutupad siya, at inaaral sa atin upang tumupad din tayo. At yun po ang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo, sapagkat sabi nga, alam mo, mahirap, subalit kailangan pong ilabas. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, napakahirap po. Mayroon po kasi ako nabasa na isang kapahayagan na pinalipit ang salita ng Diyos. Binigyan ng reason, nagdepensa ang sarili niya. Dahil ito yung kalagayan niya. Bakit? Hindi mo maaaring palipitin ang salita ng Diyos. Alam niyo bang paliwanag sa akin ng Panginoon, anak? Yan ang katotohanan. Mapapalipit ng tao ang kanyang salita ayon kung ano lang yung kayang gawin ng kanyang katawan. Subalit ang salita kailanman ay hindi maaaring palipitin ng tao. Sapagkat hindi mo pwede i-depensa ang sarili mo na ito yung kaya mo sa kababaguhin mo ang salita ng Diyos. Mali po yun. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po. Patawad po. Mahal na kapatid ko kung sino ka. Kasi po, mali po talaga Andun po sa puso ko yung kagaya po yung pahayag ng Banal na Espiritu at ng Ama, mababasa po natin. Mapapalad ang mga mahihirap na ako lang ang inaasahan. Yun ay ayon din po sa kalooban ng Diyos. Ano po? Na tumutupad sa Kanya. Sapagkat marami din pong mga mahihirap na walang alam na hindi kilala ang Diyos gumagawa ng kasalanan. Subalit yun ay nasa Panginoon, pinaunawa po. At mas mainam pa ang kamelyo makakapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Subalit bakit papalipitin? Nasasabihin na hindi naman tinura na hindi makakarating sa langit ang mayaman. Hindi. Ay, Ama, alam niyo po, doon po nagpupuyos yung puso ko. Tawad po.
Sapagkat sabi ng Ama, maging makatotohanan ka. Huwag mong depensahan ang sarili mo. Dahil hindi mo naman ito ginagawa. Hindi mo ito nagagawa. Alam niyo po, sapagkat bakit ko po ito sasambit? Maging kami bilang mga alagad. Bago po iluwal yan, napapagalitan din po kami ng Espiritu. Tinutuwid po kami para ituwid ang kanyang salita at wag gamitin para idepensa yung sarili namin. Kaya nawa po mga kapatid, magsuri po kayo. Sapagkat ang gumagamit sa ating kaalaman po sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa bawat akal, sa bawat araw, pango ka sa Biblia, gawin mo. Kung ipapahayag mo, tas mag-uutos ka sa tao para gawin nila, hindi po tama yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, takda na po. Huwag po nating linlangin ng Panginoon. Nasa dakong ito, sa totoo lang po, sa tuwing na pinahayag ng mahal na Apo, wala po kaming pinararatangan. Subalit, sa katotohanan, mahirap gumawa ng kaukulan na ikaw lang may akda sa isip mo para idepensa mo ang sarili mo na ito lang, ito ka, ito yung dapat gawin para iangkop mo sa salitang banal. Mahirap po, patawad po. Kaya mga kapatid, nawa po, maunawaan niyo po ito sapagkat ang pasubali ng Ama, sapagkat hindi naman tao ang hahatol, kundi ang Diyos. Subalit ang pinag-uusapan po sa dakong ito, iniingatan po natin na mapulaan ng Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa doon sa katotohanan na pagtupad ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat naka-attach po naka-attach ang pangalan. Halimbawa po ako po sa sarili ko bilang alagad, hindi ko maaaring ipagmalaki kung ano yung nakamtan ko. At hindi ko rin maaaring ipangalandakan na ito yung bahagi sa akin ng Diyos. Kailangan dumaan ako dun sa proseso. Kumbaga sa gilingan ng bigas, may stoner yan, di ba? Maihiwalay yung bato doon sa bigas. Bawat pahayag po ay sinasangguni po namin sa mahal na Apo Kunching. Sapagkat siya po ang nahigit na nakakaalam kung ano yung tama. At kung hindi man po kaukulan na maisangguni sa Kanya, sa pag-uusap po namin mga alagad, alam po namin naririnig kami ng Diyos. Paano nagaganap na pagtupad ng mahal na Apo sa harapan? Yun din po ang mensahe. Buhay po ba ang Diyos? So ibig sabihin po, mahirap po talaga. Kaya nawa po, mga kapatid, bilang alagad po, wala pa akong pinatatamaan na kahit na sino, nasasakitan ng puso ko sapagkat ang ating Panginoon, simula sa simula ay tinalanan niya yun. At yun ang kaganapan. Hindi pwedeng baliin. Kahit baguhin pa nila ang Biblia, hindi pwedeng baliin yung salita na yun. Subalit nawa po ang lahat maunawaan nila. Lumalim pa ng lumalim. Sapagkat kung ang bawat kapahayagan po ay magiging daan lang na depensa natin sa ating sarili, walang tutupad ng totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang karampot na binahagi ko po sa inyo na itinakda ng ating Panginoon, sa dakong ito, kayo may mga mata, may pandama, may puso kayo. Sa pamamagitan ng mahal na Apo, tumutupad, gumaganap sa kalooban ng ating Panginoon, mahihimay-himay niyo din. Bukas ang libro para suriin siya na lagi sinasambit ng banal na Espiritu. At sa dakong ito, wala po kaming, hindi namin po sinasakop ang karapatan ng iba, kundi yung kaukulan na dito sa dambanang ito, ang pinagmula namin na Espiritu na mula sa Diyos at ang ginamit ito tumutupad sa totoo, naway wag mahaluan ng kaukulan na makasisira din po sa aming pinagmulan. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother, sa iyong binahagi. Nawa po ay patuloy po tayong magsumakit at panindigan po natin kung ano po talaga yung Panginoon na ating kinikilala. Na sa Kanya po ito nagmula at sa Kanya rin po ang lahat ng papuri na ating pong matatanggap. Ngayon po tayo po'y magsitayo at